magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre po sa buong mundo. Ito po ulit si Attorney Ed Saranay sa atin pong programang Narito Ako Kaibigan Nyo. Kadagiti ka probinsya, kiti probinsya nga Ilocosur na imbag nga malumiwa po. Sapay kumata kanayon nga nasayat kayo lang. Uray kaskasano, ti kinarigat ti biyag, ti importante, mangantay paila nga po, ti talo nga daras iti may sangal daw. Okay? So ako po ay nagprograma uli ngayon upang talakayin yung katanungan ng ilan po nating mga taga-subaybay. Dahil meron pong nagtanong tungkol doon po sa aking posting kay dating Governor Chavit Singson. Dahil sinabi ko po doon na nabanggit ko po doon yung Republic Act 7171 at tinanong kung ano raw po ba yung Republic Act 7171 at bakit ko raw sinabi na si Governor Luis Chavit Singson is the father of Republic Act 7171. So, napakaganda po mga kaibigan itong tanong na ito at napapanahon na talakayin natin po itong batas na ito. Actually, Republic Act 7171 was enacted in 1992 during the presidency of President Fidel Ramos. And this law was sponsored by the then Congressman of the 1st District of Ilocosur, Congressman Luis Chavit Singson. So, Congressman Luis Chavit Singson was the one who sponsored and orchestrated the passage of this law. Okay? So, napakahirap po yung pinagdaanan nung batas na ito bago maaprubahan dahil mantakin po ninyo. Ito po ay isang panukala sa House of Representatives. Dahil napakarami pong kasapi dyan sa House of Representatives. Pagkatapos na maaprubahan yan sa House of Representatives, pupunta pa po sa Senado. So, it needs patience and efforts pagka ikaw ay nagpanukala ng ganitong klase ng batas. So, the main thrust of this law is that 15% of the collection of the imposed excise taxes of all locally produced cigarettes out of Virginia Tobacco will goes to the Virginia Tobacco producing provinces. So ibig pong sabihin kasi alam po ninyo itong mga sigarilyo na ginagawa out of Virginia Tobacco ay meron pong excise taxes po ito. So, ibig sabihin yung 15% na total collection doon sa buwis na ini-impose doon sa mga sigarilyo na gawa sa Virginia Tobacco ay meron pong 15% na ito ay parang share ng mga probinsya na nagpuproduce po ng Virginia Tobacco. So, yun lamang po ang main thrust, yun po ang batas. So, ibig sabihin, this law actually give justice to the provinces that produces Virginia Tobacco. Dahil alam po ninyo, bago po maipasa itong batas na ito, wala po namang share. Yun pong mga probinsya na nagtatanim o nagpuproduce ng Virginia Tobacco. So, malaki ang kinikita ng pamahalaan dito, pero yung mga probinsya na nagtatanim ng tabako ay hindi nagkakaroon halos ng pakinabang. So, nung naging congressman, ang atin pong butihing dating Gobernador Chavit Singson, ito ang inisip niya. Na dapat itong mga probinsya na nagtatanim, nagsisikap na mag-produce ng mga tabako, kinakailangan mabigyan ng share. Dahil sa totoo lang, kung wala itong mga probinsya, wala itong mga magsasaka na nagtatanim ng tabako, hindi po magkakaroon ng pondo ang pamahalaan dito sa produkto na ito.
So ibig sabihin, ang inisip ng dating congressman, binigyan ng hustisya itong mga magsasaka at mga probinsya na nagpo-produce. So ito nga po yung Republic Act 7171 na ito po ay pinagtibay noong 1992 sa panahon po ng Presidente Ramos. So inuulit ko, kaya ko po sinabi na the father of Republic Act 7171 dahil ito pong batas na ito ay resulta ng pagsisikap ng atin pong dating kinatawan ng unang distrito ng probinsya ng Ilocos Sur na walang iba kundi si Chavit Singson. Ito po ang kanyang landmark legislation. Ito po ay naaprubahan dahil sa kanyang pagsisikap. And definitely, wala po itong batas na ito kung wala pong Chavit Singson na nagsikap at nagtrabaho dito sa batas na ito. Okay, ngayon, ang tanong, paano ba dinidetermine yung mga probinsya na qualified beneficiary dito sa 15% na ito? At paano ba ang sharing ng mga probinsya? So doon muna tayo, talakayin muna natin kung paano nagiging beneficiary ang isang probinsya dito po sa 15% na ito. So doon po sa noong 1992, yun pong Office of the President ay nag-issue po ng Memorandum Circular number 60. Ito po ay implementing rules and regulation, implementing Republic Act 7171. And later on, a subsequent Memorandum Circular number 60-A was subsequently issued amending Memorandum Circular number 60. This is the implementing rules of Republic Act 7171. So dito po sa implementing guidelines na ito, dito po natin makikita o nilinaw kung sino-sino ba ang mga beneficiaryo dito, ano-ano at anong mga probinsya ang magbe-benefit dito, at kung paano po yung sharing. So dito po sa implementing guidelines, kung ikaw ay probinsya na nagpo-produce ng Virginia tobacco, at least nakakapag-produce ka ng at least 1 million kilos, ikaw ay qualified dito sa 15%. So halimbawa, kilala po naman natin yung mga probinsya na nagpo-produce ng Virginia tobacco, kagaya po ng aming probinsya, Province of Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, and Pangasinan. Diyan po actually matatagpuan yung mga magsasaka ng Virginia tobacco. So ibig sabihin, ito pong mga probinsya na ito na nagpo-produce ng Virginia tobacco, sila po ang mga beneficiary dito po sa 15%. Pero kinakailangan para ma-qualify ka sa benepisyo ng batas na ito, kinakailangan ikaw ay makapag-produce ng 1 million kilos. At paano mamumonitor o paano natin malalaman yung production ng mga probinsya dito sa produkto na ito? So dito po, meron po tayong National Tobacco Administration. Yun pong National Tobacco Administration, yun po ang magre-report. Yun po ang mag-monitor sa mga production ng Virginia tobacco sa mga probinsya, at sila po yung magre-report doon po sa Department of Budget and Management. Ngayon, ang sharing po nitong 15% is pro rata. Depende po sa volume ng production ng mga probinsya sa pagpuproduce ng tobacco, Virginia tobacco. Halimbawa, hindi kasi pare-pareho yung volume of production. Pero I learned that Ilocos Sur is, I think, the number one producer of Virginia tobacco. So, yung sharing po ng 15% ay nakabase doon sa volume ng iyong production. Kung malaki ang iyong production ng Virginia tobacco, malaki rin yung share mo doon sa 15%. So, pro rata. Ang iyong share o ang share ng mga probinsya, depende po doon sa production nila o volume of production ng Virginia tobacco na i-report po ng National Tobacco Administration. Dahil sila po
yung parang implementing agency about Virginia Tobacco. Okay, ngayon, kung na-determine na po yung pro rata share ng mga probinsya at ire-report po ng National Tobacco Administration, yun pong mga share ng mga bawat probinsya ay ipapadala po sa mga probinsya. So ano naman o paano naman ang sharing sa mga probinsya na nagbe-benefit dito po sa batas na ito? O dito po sa implementing guidelines, Memorandum Circular number 60-1 or -A, ang sharing po dito is 30% for the province, 40% for the cities and municipalities within that province, and the remaining 30% will goes to the congressional districts. So, tatlong division po ito, 30% to the province, 40% to the cities and municipalities within the province, and the remaining 30% will goes to the congressional districts. Ngayon, ang tanong dito, yung 40% na share ng mga cities and municipalities, paano po dinidivide yon? So sabi po ng Memorandum Circular, 50% of the 40% will be equally divided to cities and municipalities within the province. So ibig sabihin, kasi ang share po ng cities and municipalities is 40%. So 50% of the 40% will be equally divided to the cities and municipalities within the province. And the remaining 50% of the 40% will be divided pro rata to the cities and municipalities of the province. So dalawang division po yon. Yung isa equally divided. So doon sa equal division or equal share, ibig sabihin malaki man o maliit ang production mo sa tabako, i-divide equally yung 50% of the 40% doon sa mga cities and municipalities. Kung maliit na munisipyo ka at maliit yung production mo sa Virginia Tobacco, ganun pa rin ang share mo doon sa munisipyo na nagpo-produce ng malaking volume ng tabako. So yun po yung 50% of the 40%. Ngayon, yung remaining 40%, yung remaining 50% of the 40% will be divided again pro rata. So ibig sabihin, i-divide po yun, hahatiin po yun base po doon sa volume of production ng isang lungsod o munisipyo na nasasakupan ng isang probinsya, na nasasakupan ng probinsya. So dalawang klase po 'yon. Yung 50% of the 40% will be equally divided, and the remaining 50% of the 40% will be divided pro rata to the same cities and municipalities. So ganun po 'yon. Ngayon, yung 30% will goes to the congressional district. So okay na po 'yon. Ibig sabihin, lahat po ng LGUs natin, probinsya, munisipyo, lungsod, and the congressional district represented by the congressman, meron pong share dito po sa pondo na ito. So, ang gusto ko lamang puntuhin, mga kababayan, dito sa batas na ito po ay napakaganda dahil ang tanging layunin ng batas na ito ay bigyan ng hustisya yung mga magsasaka at mga probinsya na nagpo-produce ng Virginia Tobacco. Dahil alam po ninyo, hindi po biro ang magtanim, ang mag-produce ng Virginia Tobacco. So, hindi nga naman maganda na ikaw yung nagpo-produce ng produkto at yung produkto mo ay pinagkakakitaan ng gobyerno tapos wala kang share o wala kang pakinabang. Hindi nga naman po maganda. So ito po sa aking tingin ay pagbibigay ng hustisya sa mga magsasaka ng tabako at mga probinsya na nagpo-produce ng tabako. So napakaganda po ito. This is a landmark legislation.
dahil ito po, batas na ito ay pinakikinabangan ng mga probinsya mula nang ito ay aprubahan ngayon at sa mga susunod pang panahon. Di ba? So, kahit dumating yung panahon na sa sumakabilang buhay, si Chavit Singson, ito po ay nananatiling buhay na alaala, no, ng mga Ilocano sa kanya dahil tanging siya lamang ang nag-isip at nakagawa itong batas na ito. So napakaganda po itong ideya. Ngayon, ang problema, yung aktwalidad, kung paano naisasakato o ini-implement itong batas na ito. Ano ang nangyayari doon sa mga pondo na bumubuhos sa mga probinsya. At ito ay tatalakayin natin, mga kaibigan, kasi wala po tayong nakikitang oversight report dito. Wala rin po tayong nakikitang pag-aaral kung paano po aktual na ipinatutupad dito. Pero dahil po tayo ay taga Ilocos Sur, sa atin pong mga balita, meron pong mga magandang bagay at meron din pong mga issues tungkol dito po sa aktual na pagpapatupad ng batas na ito. Pero ang maliwanag sa akin pong obserbasyon, alam po kasi ninyo, nung bata po ako, dyan po ako naisalang sa trabaho ng tabako. Bago po kami pumasok sa eskwela, tumulong muna sa gawaing pagtatanim ng tabako, at pagkagaling sa eskwela, tulong ulit sa pagtatanim. So, ang ibig kong sabihin, napakahirap itong trabaho na ito. Napakahirap po itong trabaho na ito, itong pagpuproduce po ng Virginia tobacco. Dahil nung araw po, kung ikaw ay magtanim ng tabako, sarili mo pong kayod yan. Walang assistance ang atin pong pamahalaan noon. Kung gusto mong magtanim ng tabako, magtanim ka sa sarili mong pagsisikap. So kung wala kang kapital, at karamihan naman nung araw wala talagang kapital, yung mga magsasaka ng tabako ay umuutang sa mga buyer ng tabako. So napakahirap ang kalagayan ng mga magsasaka ng mga panahong yon dahil halos walang hustisya, no? Magtatanim ka ng tabako, wala kang kapital, uutang ka ngayon doon sa mga buyer ng tabako. At ang sama diyan, nung araw, nung ako'y bata pa, yung presyo ng tabako ay parang yuyo. Pataas, pababa. Meron pa nga po yung kapag sinabi nilang Semana Santa, pagdating ng Semana Santa, meron yung sinasabi nilang stop buying. Pagtigil sa pagbili. Pero kung ibebenta mo yung tabako mo ng mura, bibilin nila. So, ganun po yung nangyayari nung araw. Wala pong hustisya. Halos walang hustisya yung mga magsasaka ng tabako. Ngunit ngayon, maraming mga pagbabago. Maraming pagbabago. Dahil noon, walang assistance ang atin pong pamahalaan. Bahala ka sa fertilizer, bahala ka sa pagbubungkal ng lupa mo. So totally wala pong assistance ang pamahalaan noon. Ngunit ngayon, meron na pong mga assistance ang atin pong mga magsasaka. Dahil actually, ito pong Republic Act 7171, ang focus po nito, kaya nagkaroon ng pondo, is to improve, to alleviate the life of the tobacco farmers. Ipataas yung standard of living ng atin pong mga magsasaka sa tabako. At saka ang batas na ito ay lalong pag-ibayuhin pa o i-improve pa yung pagpuproduce ng produktong Virginia tobacco. So dahil nagkaroon na po ng funding na ang mga probinsya, at ang pondo na ito is actually intended only
for the tobacco farmers to alleviate the life of the farmers and at the same time to improve the volume of production of tobacco products, dito po nagpo-focus ang pondo na ito. Hindi ko po alam yung implementation na ito ng pondo na ito. Wala pa po tayong balita o pag-aaral or oversight tungkol po doon sa aktwalidad na pagpapatupad ng tabako ng pondo na ito. Pero ang maliwanag, meron pong mga pagbabago. Dahil yun pong ating mga magsasaka ng tabako sa ngayon ay nakakatanggap ng mga subsidy o assistance from the local government units. Meron pong free fertilizer na ibinibigay ang mga local government units. Meron pong mga farm equipments kagaya ng traktora, mga generators na nagagamit doon po sa pag-improve ng production ng Virginia tobacco. So ibig sabihin, kung ikukumpara noon at saka ngayon, malaki po yung pagbabago. Pagbabago. Pero nababalitaan ko na may mga issues dito. At yung actual implementation, siguro sa tingin ko, tatalakayin natin sa mga susunod na panahon. Dahil titignan natin kung natutupad ba ng maigi yung mandato ng Republic Act 7171. So ang gusto ko lamang pong puntuhin dito itong batas na ito, ito po ay isang trabaho o gawain ng isang tao na merong pagmamalasakit sa kanya pong mga nasasakupan. At ito nga po, yung landmark legislation ni Governor, dating congressman at dating mayor, at ngayon ay kandidato sa pagkasenador, Chavit Singson. Okay, so kung may mga tanong po kayo, pwede po ninyong i-comment dito o kaya i-text po ako ng personal para mapalawig po natin yung atin pong pagtalakay tungkol sa batas na ito. Okay, so magandang hapon mga kababayan. Sana okay lang po tayo.